Hello my dear! Hello mga my dear Libra! Kumusta po kayo mga my dear? This is going to be your first 15 days of June mga my dear. So this is from June 1 hanggang June 15, 2025 and this is a general reading. So reminder, munting paalala lamang mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So sa reading na gagawin natin ngayon, alam ko magiging mahaba itong reading na to, pero sige, 'di ba? Gawin natin. Gagawa ako ng dalawang set ng reading mga my dear, okay? So yung first reading natin is all about money and career reading. And yung second na reading naman natin is love reading. Okay. So para hindi na tayo magtagal, umpisahan na natin to. 9 cards tayo my dear sa money and career reading. Ganun din my dear sa love reading. Hindi na ako magpapalit ng baraha my dear. Lahat ay kukunin ko na my dear dito sa hawak kong card ngayon. Okay. So let's go tayo my dear. Cut na natin to into 3. Money and career ng ating mga my dear Libra para sa kanilang first 15 days of June. Overall, the 3 of Cups, very nice. Celebration, okay? Next is the 2 of Wands. Okay, kaso, kailangan mo mag-decide. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is yes, merong celebration kasi overall energy mo to eh. Ibig sabihin, sa first 15 days of June, gusto mo ng success. Okay? Gusto mo ng success, gusto mo ng celebration, gusto mo ng good news. Yun ang nakukuha ko dito kasi overall mo to. Gusto mo ng achievement. Gusto mo ng good news. Okay? Ayan. Celebration. Okay? Kaso, dito my dear, the 2 of Wands, kailangan mo mag-decide. And madalas, my dear, pag lumalabas to, my dear, meron ka mga kinakailangan na i-let go. Meron ka mga kinakailangan na talikuran. And, tingnan natin. Okay? Kasi kung itong card lang na to, itong dalawa lang na to, yung card na babasahin natin ngayon, sasabihin ko sa iyo, my dear, na kung ang energy mo is a 3 of Cups, gusto mo ng success, dapat piliin mo tong Wands na to. Ito, kasi move forward yan siya. Kung makikita mo yung isang Wands dito, my dear, nakafix siya sa wall. So, ang Wands kasi na nakafix sa wall, ayan o, nakafix siya sa wall. Ang Wands kasi, my dear, na nakafix sa wall or nakatali sa wall is, ano yan siya, symbolizes your belief, yung mga old belief mo, old energy, old way, mga lumang pamamaraan, lahat na may kinalaman sa old. And kung makikita mo naman dito, my dear, merong siyang hawak pa na isang Wands, which is something naman na new, pero hindi pa niya gamay or parang hindi niya alam talaga kung ano talaga yung magiging outcome or kung ano yung magiging result. Okay. Madalas, tayo, hindi natin pinipili itong Wands na nandito kasi gusto natin yung mga bagay na sanay tayo. Okay? So, kung titingnan mo to dito, my dear, hindi, kahit sinong tanungin mo, hindi ka magiging successful kung hindi ka aalis sa comfort zone mo. So, I think, wala pa yung ibang mga cards, pero I feel, my dear Libra, na sinasabi dito sa card mo, na sa first 15 days of June, kinakailangan mong umalis sa comfort zone mo. Okay? For you to be successful, meron ka mga kinakailangan gawin na maski hindi ka familiar or maski hindi ka sure, kailangan mo siyang gawin. Okay. So, tingnan natin. Next card is the 5 of Wands. Meron din mga tao, my dear, na ayaw kang maging successful sa energy ng 5 of Wands. Ayaw nila na magkaroon ka nito. Okay? Ayaw nila na makita ka na nagdidiwang ka. Okay? So, there's a tendency, kung titingnan mo to, makaka-apekto din sa'yo to, my dear Libra. Kasi nasa moment ka ng 2 of Wands na kinakailangan mo mag-decide. So, kung sasabay pa tong mga to, baka hindi mangyari ito. Kasi mabigat eh. Super mabigat na. Okay? Next is the 4 of Pentacles. Stuck talaga ako sa 2 of Wands. My dear, ayan o,
I can feel na mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. I can feel na parang may mga phobia dito, my dear. Okay? May mga trauma. Okay? So, ito din, my dear, nagre-release din to ng energy na mabagal yung usapin ng pinansyal sa first 15 days of June para sa'yo. Okay? Kasi medyo stuck. Pero mas malakas dito yung energy ng trauma. So, ano nangyayari dito, my dear? Balik tayo dito sa Two of Wands. Decision making, my dear Libra. Should I stay or should I go? Okay? So, isa to sa mga bagay na kinakailangan mong talikuran. If just in case meron ka mga nagawang mistakes sa usapin ng pera, hindi mo na manage yung pera or nakagawa ka ng mga maling decision, okay lang yon. Okay? Ibig sabihin, kailangan mong tanggapin sa sarili mo, my dear, sa first 15 days of June na part yun ng journey mo, na magkakamali ka talaga or makakagawa ka talaga ng mga mistakes sa pag-handle ng pera. Okay? And hindi ito yung time, my dear Libra, na sabihin mo sa sarili mo na, sana kung tinabi ko na lang yung pera na yun. Sana kung hindi ko na lang binigay yung pera na yun. Kasi, ngayong first 15 days of June, my dear, nararamdaman ko na parang hindi mo gusto yung takbo ng pera. Yung pasok ng pera sa'yo, parang hindi mo na nagugustuhan. Okay? So, dito, my dear, meron akong nakukuha na parang panghihinayang dito sa card na to related sa mga bagay na ginawa mo sa usapin ng pera. Okay? Parang sana dito ko na lang to nilagay. Sana doon ko na lang to. Alisin mo yan. Okay? Alisin mo yan kasi hindi yan makakatulong. Okay? Hindi yan makakatulong. We have here the Five of Cups. Ayan o. Kina-clarify na dito, my dear, na masyadong highlighted yung mga negative na energy. Okay? For you, my dear Libra, to be successful, kung gusto mo talaga maging successful, kailangan i-program mo sa sarili mo na it is okay to create mistakes. And minsan, itong Five of Wands na to, my dear, ito kasi pakiramdam ko mga tao to sa paligid mo eh. Tandaan mo, my dear Libra, yung mga tao sa paligid natin, wala namang ibang magagawin yan eh. Minsan, hindi ko lalahatin ha, pero karamihan, kadalasan, yung mga tao sa paligid natin, naghihintay lang yan ng pagkakamali natin. Tapos ipapamukha sa atin yung pagkakamali natin. And 'di ba, dapat hindi tayo nagpapaapekto doon kasi tao tayo eh. We are born, tama. We are born to create mistakes or to make mistakes, but we are also born to learn from our mistakes, okay? Next, clarification. Okay, ayan o. Clarify na to. Work. Gusto mo maging successful sa Three of Cups? Work. Huwag kang magtambay, my dear Libra, sa mga bagay na hindi tumutugma sa Three of Cups. Okay? Yun lang yun. Itong area ng card na to, huwag kang tumambay dun sa mga, dito sa wands na to. Okay? Huwag kang tumambay dyan. Tingnan mo, 8 of Pentacles ang clarification. Gusto mo maging successful? Start tayo mag-grind. Okay? Work tayo. Trabahuin natin kung ano yung gusto nating mangyari. And sinasabi naman dito, my dear, ng card natin na yes, malaki ang posibilidad na ma-achieve mo to, pero sasamahan natin ng action. Okay? So, tingnan natin yung next row. The Moon card. Okay? So, maglalabasan din, my dear. Don't be sensitive, my dear, ha? Sa first 15 days of June, don't be sensitive. Kasi this is energy of Moon card. This is energy of revelation. Maglalabasan din yung mga tao na posibleng akala mo kakampi mo, akala mo honest sa'yo, akala mo love ka, akala mo loyal sa'yo, something like that. Maglalabasan sila, my dear, kasi this is Moon card. And one thing na gustong-gusto ko sa character ng Moon card o sa energy ng Moon card is energy of revelation. Okay? Minsan hindi lang talaga natin napapansin yung energy ng Moon o yung power ng Moon kasi mas nakafocus tayo, my dear, dun sa emotion na side. Ano ba yan? Nakala ko kakampi ko siya, pero bakit? Dapat pag mga ganyan na mga moment, especially pag ganito yung combination, we need to be thankful. Ay, salamat, Moon card. Kasi pinakita mo sa akin yung mga taong nagbabalat kayo. Yung akala ko kakampi ko, pero hindi pala. So, expected mo na yan, my dear. You need to be thankful.
Kasi this is area of revelation. Okay? Papakita sa'yo yan. Yung mga 5 of Wands na yan, yung mga kontrabida na yan, yung mga plastic na yan, papakita sa'yo yan. Okay? You need to be thankful. Don't be sensitive, my dear. Okay? Next, clarification ng 4 of Pentacles is, the King of Swords, the very smart. Alam mo kung paano ka makakaalis dito sa 4 of Pentacles na to. Itong problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, or kung meron ka mang regret na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kunwari, meron ka ngayon ka lang natauhan, my dear Libra, first 15 days of June. Ay, sana dito ko dinala yung pera ko. Sana ganito, ganyan. My dear, wala tayong time para doon. Wala na tayong time para doon. Nangyari na ang nangyari, my dear. And alam mo yan, sa puso mo, alam mo yan sa isip mo, my dear, na wala na tayong time doon. And kahit balik-balikan natin siya, magregret ka na magregret, magsisi ka na magsisi dyan, hindi na natin kayang maibalik yan. Ang kaya lang natin gawin is, kaya natin gumawa, my dear Libra, ng paraan para matupad ko ano yung mga bagay na gusto natin mangyari. Okay? King of Swords is a very smart na card, my dear. Okay, very smart yan siya. Gusto ko yung energy nito kasi very smart siya. Minsan lang kasi, my dear, si King of Swords may pagka-impulsive. Okay? Pag sinabing impulsive, pabigla-bigla, padalos-dalos. Okay? Pero pakiramdam ko yung energy na yun na padalos-dalos sa bigla-bigla is connected sa energy ng nakaraan. Okay? Kaya nga medyo nararamdaman ko dito yung pagsisisi kasi padalos-dalos eh. Pero sinasabi din naman dito, my dear, sa energy mo ngayon, first 15 days of June, na alam mo kung paano mo i-correct tong mga action mo na may kinalaman sa past na padalos-dalos, alam mo. Okay? So, last card natin, my dear, clarification ng ating 5 of Cups is the 3 of Wands, okay? 3 of Wands is energy of moving forward. Sometimes this is energy also of travel. So, mamimili ka, my dear. Magi-stay ka sa 5 of Cups or i-entertain mo tong 3 of Wands, okay? Ito, my dear, pag lumalabas ang 3 of Wands, lagi ako nabubuhayan dyan ng loob. Kasi malamang ikaw, you have this negative energy, my dear Libra, pero ang universe sinasabi na, no, marami ka pang kayang i-offer. Marami ka pang kayang ibigay. Okay? So, nasa sayo yan, my dear Libra. Tingnan natin yung bottom deck of the card. We have here the 9 of Cups. There is still chance, my dear Libra, na mangyari yung mga bagay na gusto mo mangyari sa usapin ng pinansyal. Kinakailangan mo lang talagang mamili, kinakailangan mo lang talagang mag-decide. Okay? So, nasabi ko naman na kanina yung mga posibleng mga mangyari or posibleng mga blockages, my dear, sa first 15 days of June. Once again, my dear, bago tayo mag-closing, my dear, sa part na to, kung gusto mo maging successful, kung gusto mo makaalis, my dear, sa sitwasyon na meron ka ngayon, trabahuin mo yan. Okay? Trabahuin mo yan. Okay? Kasi maski anong offer sa'yo ng universe, kung hindi mo talaga i-grab yung offering, walang mangyayari. Okay? So, tingnan natin, my dear. Let us close this. Salamat po. Let's go tayo, my dear, sa area ng iyong love, sa mga naghihintay ng love. Okay, tingnan natin what is going on with your love reading, my dear Libra. Let me see. Ganun pa rin, 9 cards pa rin tayo. Cut na natin to into 3. Okay. First card mo is the 5 of Swords. Okay? Itong 5 of Swords na to is energy of confrontation, away, sagutan, ayan. So, dito, my dear, obviously, you win. Okay? May tension, okay? Posibleng gusto mo mag-voice out sa usapin ng relationship. Gusto mo magsalita. Gusto mo mag-complain. This is also energy of complaining, okay? Pagrereklamo, okay? At kung makikita mo, my dear, yung dalawang tao, my dear, sa likod, iniwan niya yung dalawang sword sa'yo. So, this is also energy ng abandonment. Okay? Binibigay sa'yo lahat ng mga obligasyon. So, there's a tendency, my dear, sa first 15 days of June, na parang umaalma ka na sa mga pag-uugali ng mga tao o ng mga tao na minamahal mo. Okay? Tingnan natin. Next is the Death card. Okay? Gusto mong mag-cut. Gusto mong mag-cut ng any connection. Gusto mong magsalita.
Gusto mong sabihin yung laman ng puso mo na pagod ka na. Okay? Pagod ka na na ayusin yung mga problema nila, naintindihin sila, naunawain sila. Okay? Kung ano man yan. This is energy ng death card. So, yun ang pinakauna, my dear. Posible din, my dear, sa paglabas ng death card, posibleng magkaroon ng mga separation, ending, cut off sa first 15 days of June nang dahil siguro pagod ka na. Okay? Next card is the Hierophant. This is energy of, sabihin na natin, spiritual awakening. Okay? Yun ang pinakauna kong nakuha. Spiritual awakening, galing kay Hierophant. Okay? So, yung iba sa inyo, nagigising na, natatauhan na, natatanggal na doon sa gayuma, kung ginayuma ka man. Okay? Nare-realize mo, my dear, na, teka, bakit ko ginagawa to? Teka, bakit ko sinasalo lahat? Teka, bakit ko siya binibaby? Teka, yung mga ganon. Okay? Spiritual awakening. This is also energy of marriage. Okay? Baka kasal kayo, pero hindi ko kino-close. Sinasama ko dito pati yung live-in, yung nagsasama. Okay? So, ayan, apektado yung relationship. Kino-confirm dito, my dear, na ikakat mo to. Gusto mo nang ikat. You are tired. You are done. Okay? Next over here is the Eight of Wands. Kung kung idedicate natin dito, my dear, sa ating Hierophant, you are receiving messages galing sa ating Hierophant. Sabi ko sa iyo, my dear, sa energy ng iyong pentacles, you are receiving messages also, di ba? Okay, pinapakita sa iyo, my dear, kung nasaan yung mga blockages, nasaan yung mga, alam mo yun, basta you're receiving messages, my dear. Kung i-conclude natin to ngayon, isasama natin yung usapin ng financial mo, pati ito, nagkakaroon ka ng awakening, nagkakaroon ka ng receiving of messages, nawawala yung mga blockages or something, and natatauhan ka, parang ganon, okay? Next is the Ace of Wands. Gusto mo mag-start. Okay? Gusto mo actually mag-start ng bagong relationship, bagong family, okay? And you want something new. You want something fresh, okay? Nakukuha ko dito, my dear, sa reading natin ngayon na gusto mo ng yung deserve mo. Yun na nakukuha ko dito. Yung parang nakukuha ko na hindi kita deserve. I deserve someone better, something better. Yun na nakukuha ko dito. Okay? Sa energy ng Ace of Wands, tingnan mo, my dear, oh, gusto mo mag-start, gusto mo mag-fresh start, gusto mo umalis dito sa parang toxic na energy or something. Okay? Next is the Temperance. Pagod ka na. Pagod ka ng balansehin, pagod ka ng umasa na magkakaroon pa to ng transformation, na maaayos pa to, pagod ka na, my dear Libra. You are done, okay? You are done, okay? Ayaw mo na. So, tingnan natin. Kasi ang Temperance, napakaganda na energy niyan. Kasi nandiyan lahat ng pag-asa, nandiyan lahat ng hope, okay? Kung makikita mo, may sun doon sa likod, okay? So, you are balancing your emotion dito, my dear, na magkakaroon pa rin ng hope. Pero kung makikita mo dito, may sun din sa death card. Ibig sabihin, hindi ka na naniniwala, my dear, na magkakaroon pa to ng change, magkakaroon pa to ng transformation. Possibly for some of you is, iniisip mo na, ay, ganito na lang to habang buhay. Ganito na lang yung magiging setup natin. Ganito na lang talaga tayo. Okay? Wala nang pagbabago na mangyayari. Paki-clarify po ang Hierophant. We have here the Ten of Pentacles. Okay. I think you are providing. Okay, ikaw lang talaga lahat. Ikaw ang umunawa, ikaw kasi ang Ten of Pentacles is stable na energy na may kinalaman sa financial at saka pamilya. So I think na parang ikaw lang yung gumagawa talaga ng paraan dito, my dear, para mangyari to. Siguro sa mata ng ibang tao na parang okay yung connection nyo, na marangya yung buhay nyo, na maganda, na masaya, everything is happy. Pero hindi nila nakikita, my dear, na yung hirap mo, yung sakripisyo mo para ma-maintain lang tong image na to. I can feel this is a image ng pamilya, image ng relationship, na sinusubukan mo talagang i-maintain, sinusubukan mo talaga, my dear Libra, na panatiliin na ganon. Pero hindi talaga nakikita ng ibang tao na yung struggle mo, okay? We have here the Seven of Pentacles, okay? So, pinapakita sa iyo, my dear, yung mga magiging blockage mo talaga sa life mo. And I can feel na ang blockage mo over here is more on love. You give too much love, okay? Nang walang bumabalik in return, okay? So, ayan. Tingnan natin, we have here the energy of the Sun card. Okay. So, mag-start ka, my dear. Although, yes,
Nung una kasi my dear nakukuha ko dito, meron kang mga tao na gusto mong isama dito sa fresh start na 'to, dito sa new beginnings na ito my dear. Pero nare-realize mo kasi lately my dear na, teka parang parang hindi ko sila puwedeng isama kasi the more na gusto ko silang isama, the more na hindi ko nare-reach o hindi ko na makakamit, okey, kung ano yung gusto kong mangyari in life, okey? For some of you, gagawa kayo ng ending, my dear, magkakaroon ng confrontation, magkakaroon dito, my dear, ng pagreklamo, my dear, sa side mo. Posibleng sumabog ka, posibleng mag-burst out ka. You are receiving wake-up call, messages galing sa ating universe, galing sa ating buong may kapal. Ginigising ka, my dear, sa katotohanan. Um, hindi ka na umaasa na maaayos pa 'to. Dito sa pinaka-last natin Ace of Wands and the Sun, mag-i-start ka, okay? Posibleng mag-start ka ng panibagong relationship or mag-manifest ka ng panibagong relationship over here. Kung kaya mong palitan ang pamilya mo, papalitan mo, okay? The Five of Pentacles, ang daming problema sa loob ng relationship and sa loob ng family, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. And more on money to, my dear. Napapagod ka na rin, na-stress ka na rin, di mo na rin alam kung paano mo talaga to magagawan ng paraan. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kaya ka nagko-complain. I can feel also, my dear, na merong mga tao around you na talagang very dependent, very dependable o kaya parang nakadepende na lang talaga sa'yo, my dear, kung paano maaayos yung isang sitwasyon. Ibig sabihin talaga nakasandal na lang talaga sa'yo, my dear Libra. Yun ang nakukuha ko over here, okay? So, my dear Libra, yan ang iyong reading para sa yung first 15 days of June. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.